Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Again, Happy Lord's Day po sa bawat kapatid na makikinig ng atin pong pag-aaral ngayon pong oras na ito. At ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral tungkol sa the ABCs of Christian Growth. At nandito na po tayo sa letter C, the church, at nasa part 2 na po tayo ng ating pag-aaral. Sabi nga po ng ating pinaka-main text found in Matthew 16 verse 18, "And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." So pinag-aralan po natin nung nakaraang video or nakaraang Sunday tungkol po sa the meaning of the church. Tinignan natin na ito pong word na to ay ecclesia. Ito ay tungkol sa pagtitipon or assembly. And tinignan din natin the first mention of the church. Ngayon po ay pagpapatuloy natin ang pangatlong bahagi ng ating pag-aaral, what is needed for a church to be properly constituted. And kailan ba natin masasabi na ang isang pagtitipon ay church talaga? No, kasi alam naman natin na maraming mga pagtitipon, mga fellowship na tinatawag sa panahon natin. Pero ito bang mga ito ay masasabi natin talagang church? So may pamantayan po ang Bible. And according to the book of Titus, the following are necessary for a proper church. So dito titingnan po natin ang aklat ni Titus, pinadala ng letter ni Apostle Paul, at ito po instruction patungkol sa local church. At titingnan po natin dito sa aklat na ito, paano natin masasabi na ang isang pagtitipon ay masasabing church talaga ng ating Panginoong Heso Kristo. Letter A, ito po ay merong tinatawag na proper gospel. Napakahalaga po niyan. Merong wasto o tamang ebanghelyo ang isang church para tawagin talaga siyang church ng ating Panginoong Hesus. Tingnan natin sa Titus chapter 1 verses 1 to 3. Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, according to the faith of God's elect and the acknowledging of the truth which is after godliness. Next po, in hope of eternal life. Ayan, kaligtasan, buhay na walang hanggan, which God, that cannot lie, promised before the world began. So, dito po makikita natin na ang Diyos imposible sa Kanya ang magsinungaling. Kaya nga ang pag-asa ng ating buhay na walang hanggan, kung ano yung tinuturo ng Bible na ating kaligtasan. At tuloy pa natin, but hath in due times manifested His word through preaching, which is committed unto me according to the commandment of God our Savior. So dito po, ano ang mga pinangaral ni Apostle Paul? Ano ang kanyang tinuro para ang tao ay magkaroon ng eternal life? At syempre, yan po yung pananampalataya sa pamamagitan ng, ang ating kaligtasan is, one true gospel is by grace through faith in Christ alone. Anything else is curse. Yan po yung makikita nating consistent na message ng Bible pagdating sa ating kaligtasan. Ito po ay by grace through faith. Hindi po sa pagsunod sa 10 kautusan, hindi po pagiging member ng church, hindi yung mga kung ano-ano mga ritual, hindi po. Biyaya lamang ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga ang Apostle Paul ay nagbigay ng warning found in Galatians chapter 1 verses 6 to 9. I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. Ayan. So ang issue sa Galatian church, merong pumapasok na another gospel o ibang ebanghelyo. Sa verse 7, which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Then verse 9, as we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. So wala na pong iba pang ebanghelyo. Hindi pwedeng dagdagan kung ano yung tinuro sa Bible kung paanong magkaroon ng buhay na walang hanggan ang isang tao. Kaya talagang pananampalataya.
magtiwala lamang sa ating Panginoong Hesukristo bilang ating tagapagligtas. At kung may mga additional na mga gawa o mga ritual, lahat po yan ay mga another gospel. So ang church ng ating Panginoong Hesukristo, dapat po merong tinatawag na proper na gospel, no? Tamang ebanghelyo, mga kaibigan at mga kapatid. Next, tignan po natin. Hindi lang po merong proper gospel, but mahalaga rin po na merong proper leadership. Hindi basta-basta kung sino na lang ang gustong tumayo. Ano ba yan? Kailangan ba mayaman? Kailangan ba ay siya ay graduate ng abogasya o graduate ba siya ng philosophy or graduate ba siya ng psychology? Ano ba ang tinuturo ng Bible na proper na leadership? So tingnan natin ang Titus chapter 1 verses 5 to 9. Verse 5, for this cause left I thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting, and ordain elders. Napansin niyo po yung word na elders. Balikan natin yan mamaya. In every city as I had appointed thee. If any be blameless, the husband of one wife, having faithful children, not accused of riot or unruly. Tuloy natin. For a bishop, pansinin nyo rin po yung term na yan, must be blameless as the steward of God, not self-willed, not soon angry, not given to wine, no striker, not given to filthy lucre. Then, verse 8, but a lover of hospitality, a lover of good men, sober, just, holy, temperate. Verse 9, holding fast the faithful word as he hath been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers. So makikita natin mga kapatid, dito po inilatag ni Pablo kay Titus kung sino dapat ang maging elder or maging bishop. Okay, nakita natin na merong may qualifications, merong standard. At makikita natin dito ang standard is maayos ang kanyang doktrina at maayos ang kanyang pamumuhay, maayos yung patutuo, mga kapatid. So hindi pala dito issue na dapat ganito ang tinapos, dapat may ganitong kumbaga merong ganitong mataas na degree, hindi po, no? Ang mahalaga po dito ay aral sa salita ng Diyos, nag-aaral ng salita ng Diyos at maganda, maayos ang kanyang patutuo. Yan ang pinaka mahalagang kumbaga tinuro ng Bible na standard sa pagiging isang leader ng local church. The only proper leaders for a New Testament church are the pastors, also called elders, tinawag po kanina, napansin natin sa verse 5, and bishops in verse number 7. Tandaan niyo po, no, na dito sa mga titles na ito, may pagkakaiba po yung panahon natin sa pagkakagamit ng Bible. Yun lang din po ang nakakalungkot. Kaya nga dapat mas maging biblical tayo na pag sinabing elders, it speaks about spiritual maturity, at pag sinabing bishop, ito po yung pagiging overseer. Ibig sabihin, ang isang local church pastor, inaasahan na siya ay spiritually mature, kaya nga tinawag siyang elder, at inaasahan din na siya ang mamamahala, overseer, bishop ng local church. Pero gaya nga ng sabi ko kanina, iba po yung pagkakagamit sa ngayon. Pero dapat tayo, biblical ang atin pong basis kahit na po sa mga title na ginagamit po sa Bible. Kaya, marami po mga churches ngayon, mga denominations ngayon, may mga dagdag pa na mga title. Tayo po, Bible, stick lang tayo sa sinasabi ng Bible. Ang pastor po, yan din po yung elder, yan din po yung bishop. No, same person, different function lang po sa local church, pero yan pa rin po ay patungkol sa local church dahil yan po ang design ni Christ sa kanya pong iglesia. It's a local church. Kaya nga makikita natin dito no, na mahalaga na qualified
in accordance sa Bible ang isang pastor sa local church. Hindi yung oy gawin natin siyang pastor kasi ah, matalino siya. Of course, blessing po 'yan kung may talino, pero tandaan niyo po kinakailangan sound ang kanyang doctrine at maayos ang kanyang pamumuhay. Aanoin mo naman yung matalino, pangit naman yung ugali, pangit naman yung patotoo. Okay, kaya kailangan balance at sang-ayon po sa sinasabi ng Word of God. Then makikita natin na mahalaga din po yung merong tinatawag na proper doctrine. May tamang doktrina ang church ng ating Panginoong Heso Kristo. Okay? Sabi ng Titus chapter 2 verse 1, "But speak thou the things which become sound doctrine." Sound doctrine. So kailangan po may tama or magaling na aral. Hindi po pwedeng pakiramdam lang, no? Hindi po pwedeng hula-hula lang tayo pagdating sa aral natin. Kinakailangan sang-ayon sa sinasabi ng Bible. Yan po yung sound doctrine. Yung katuruan na sang-ayon sa sinasabi ng Bible, that is sound doctrine. At yan ang kinakailangan sa church. Hindi po pwedeng sa church ay magkakaiba ng tinatawag na paniniwala, no? Halimbawa, iba yung paniniwala kay Jesus, iba yung paniniwala kay God. Hindi dapat isa lang po ang paniniwala at in accordance sa sinasabi dapat ng Bible ang paniniwala ng isang local church o masasabi nating church ng ating Panginoong Jesucristo. A New Testament church is grounded in the whole counsel of God. Opo, no? Kailangan kung ano yung tinuturo ng buong Biblia, yan po ang maging doktrina ng isang local church. Kaya nga dito sa Acts chapter 20 verse 27, si Paul po tungkol sa mga pastor sa Ephesus, "For I have not shunned to declare unto you all the counsel of God." So tinutukoy po niyan yung buong salita ng Diyos ay tinuro ni Pablo sa mga pastor sa Ephesus. So mahalaga po na ituro ang buong doktrina, the whole counsel, the whole word of God sa isang local church. Wala na po tayong bagong doktrina. Lahat po ay nasa Bible na. Wala tayong mga extra biblical revelation. Wala po kasi kumpleto na ang banal na kasulatan. Sabi pa ng Matthew 28 verse 20, binili ng ating Panginoong Yesus, sabi niya, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Ayan, teaching them to observe all things. Lahat daw po. Whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. So mga kaibigan at mga kapatid, si Kristo mismo ang nagturo na ituro daw natin lahat ng kanyang pinag-uutos. And that speaks of buong salita din po ng Bible. Yung buong banal na kasulatan ay dapat nating ituro kasi ito po ay tumutukoy sa doktrina. Kaya nga nakakalungkot sapagkat makakarinig tayo sa ngayon, merong mga ilang pagtitipon na sasabihin nila, ay wag nating pag-usapan yung doktrina dito. Yan po ang mga nakakalungkot na statement because anong hindi pag-uusapan? Ang doctrine is all about the Bible. Ano ang tinuturo ng Bible? So pag sinabi mo na wag pag-usapan, pag-aralan ang doktrina, ang ibig sabihin nun, wag na nating pag-aralan ang Bible. So nakakalungkot po, yung iba nagpapakilala pang church po sila. So hindi po yan church ng ating Panginoong Jesucristo dahil ang church ng ating Panginoong Jesucristo meron pong proper doctrine, may tamang doktrina. Next, mahalaga din po sa church ng ating Panginoong Jesucristo, meron pong tinatawag na proper living o merong wastong pamumuhay. Mababasa natin sa Titus pa rin, chapter 2, verses 2 to 12. Sabi nga rito, that the aged man be sober, grave, temperate, sound in faith, in charity and patience. Then the aged woman, likewise, that they be in behavior as becometh holiness, not false accusers, not given to much wine, teachers of good things, that they may teach the young woman to be sober, to children, to be discreet, chaste, keepers at home, good,
obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed. Young men likewise exhort to be sober-minded, in all things shewing thyself a pattern of good works, in doctrine shewing uncorruptness, gravity, sincerity, sound speech that cannot be condemned, that he that is of the contrary part may be ashamed, having no evil thing to say of you. Exhort servants to be obedient unto their own masters, and to please them well in all things, not answering again, not purpluning, but shewing all good fidelity, that they may adorn the doctrine of God our Savior in all things. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. So mga kaibigan at mga kapatid, sa church ng ating Panginoong Hesukristo, hindi lang po kinakailangan puro doktrina. Kailangan maayos din po ang pamumuhay. Maayos din ang patotoo. Ina-apply ang mga doktrinang mga natutunan. Kaya nga dito po, in New Testament Church will manifest godliness in Christian life and service. So mahalaga po mga kaibigan at mga kapatid na nagre-reconcile ang doctrine natin at saka yung ating pamumuhay. Balanse po dapat, at yan po ay dapat makita sa church ng ating Panginoong Hesukristo. Next is letter E, proper discipline. Meron pong disiplina sa church ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga dito sa Titus chapter 3, 10 to 11, a man that is an heretic after the first and second admonition reject, knowing that he that is such is subverted and sinneth, being condemned of himself. So mga kaibigan at mga, ayan po, may nakita nyo, merong disiplina dapat. Kung merong mga nagtuturo ng mali, kung merong namumuhay ng mali, dapat disiplinahin. A New Testament church will exercise discipline pertaining to morals and doctrine. So merong proper na disiplina, mga kaibigan at mga kapatid, sa isang local church ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po pwedeng i-tolerate ang mga namumuhay ng hindi maayos, no? Kasi ang church ay dapat may kabanalan, dahil ang church is ito po ay sa ating Panginoong Hesukristo, at ang gusto ng Panginoong Hesukristo, be ye holy for I am holy. So next po, tingnan natin, since ayan nga po, no, nakita natin na meron palang mga proper na ginagawa sa totoong church ng ating Panginoong Hesukristo. So next, reasons for faithful church attendance. So mahalaga po na tayo ay maging tapat sa ating assembly o sa ating pagtitipon o sa pagdalo sa ating church. Meron tayong makikita mga biblical na mga kadahilanan, mga kaibigan at mga kapatid. Number one, of course, because it is God's plain command. Napaka-simple po noon ang kautusan ng Panginoon, Hebrews 10:25, not forsaking the assembling, ayan, pagtitipon, assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. So sabi niya, not forsaking the assembling of ourselves together. So kautusan ng ating Panginoon na wag nating pabayaan ang ating pagtitipon. So kalooban ng Panginoon na maging tapat po tayo sa ating pagdalo sa pagtitipon o sa atin pong local church. Letter B, because it glorifies God. Tandaan niyo po, ang church ng ating Panginoong Hesukristo, it glorifies Him. Kaya kailangan maging tapat po tayong dumalo sa mga pagtitipon, no, sa church ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi ng Ephesians 3:21, unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Next po mga kapatid, letter C, because it maintains a good testimony. Alam nyo mga kapatid, pag ang isang mananampalataya ay faithful na dumadalo sa church,
no? Pumupunta every Sunday, pumupunta every prayer meeting o yung ano pang mga services na available sa inyong mga churches, ay maganda itong patutuo sa ating kapwa mananampalataya at magandang patutuo din ito sa mga taong nakatingin sa atin, particularly mga unbelievers. Kaya nga sabi ng Matthew 5:16, "Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." Sabi nga, that they may see, may makita silang magandang patutuo. At yung faithful na pupunta ka ng church, may hawak kang Bible, naku, magandang testimony po yan, mga kaibigan at mga kapatid. Letter D, because of the Lord's special presence. Of course, alam po natin na ang Diyos ay omnipresent. Kahit saang lugar, nandoon po ang kanyang presensya. Pero consistent po ang Bible, kahit palang sa Old Testament, merong special na place na kung saan yun po ay itinalaga ng Panginoon para siya ay sambahin. Kaya nga 'di ba sa Old Testament, merong tinatawag na tabernacle, merong temple. Doon po nananambahan ang mga Israelita. Pagdating sa New Testament, church naman po ang special na place or special na pagtitipon na gustong puntahan natin o gusto ng Panginoon na puntahan natin kasi ito po ay kanyang templo. Sabi nga ng 1 Corinthians 3:16, "Know ye," pansinin niyo po yung ye. Sa Bible po natin, yan ay tumutukoy sa pangmaramihan, tumutukoy sa church. "Know ye not that ye," tayo bilang church, "are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you." So as a church, nananahan po ang presensya ng Panginoon. Kaya nga pag nananambahan tayo sa ating local church, nagtitipon tayo, nandoon po ang special presence ng ating Panginoon. Kaya nga nagpupunta tayo sa church hindi para kay pastor, hindi para sa kapatid na ganito. Hindi po. Nasa church tayo kasi ando doon ang special presence ng ating Panginoon. In other words, siya po ang dahilan kung bakit dumadalo tayo. Kaya nga mahalaga na maging tapat po tayo sa pagdalo sa kanyang church. Next po, letter E, because Jesus is coming again. Sabi nga ng Hebrews 10:25 na nabasa na natin kanina, "Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another." Tingnan niyo po sa dulo. "So much the more as ye see the day approaching." Aba, malapit na dumating ang ating Panginoon. At maganda po na pag dumating ang ating Panginoon, madatnan niya tayo na tayo ay nagtatapat sa Kanya. Gaya ng makikita natin sa 1 John chapter 2, verse 28. "And now, little children, abide in Him, that when He shall appear, we may have confidence and not be ashamed before Him at His coming." So, kung ikaw ay madatnan ng Panginoon na tapat, aba, blessing po yan. Nakakahiya kung ikaw ay datnan ng Panginoon na backslider ka, malayo ka sa kalooban ng Panginoon, nakakahiya po sa ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya maganda, maging tapat po tayo at simulan natin sa pagiging tapat sa pagdalo sa kanyang local church. Next po, letter F. Because the Bible teaches each Christian to give to support church work. Kalooban po ng Panginoon na tayo ay magbigay. Magkaroon ng pagbibigayan. So, saan natin yan ginagawa? Ginagawa po natin yan, of course, sa ating local church. Kunin natin yung example sa Old Testament, kagaya sa Malakay chapter 3 verse 10. Anong ginagawa ng mga Israelita nun sa kanilang pagpunta sa templo? "Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house." Yan, para may makain daw po sa tahanan ng Panginoon, ang mga Levita, may makain, ang mga priest. "And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it." So kung kukunin natin ang principle na ito ng pagbibigayan, mga kapatid, mahalaga po, kaya sila nagbibigay ng tithes. Nagbibigay sila sa temple, sa Old Testament, para suportahan ang gawain po ng ating Panginoon, no? Ang mga lingkod ng Panginoon. And same din po pagdating sa New Testament. Tandaan niyo po, mga kapatid, wala tayong mababasang law na nagputol ng practice na ito. Kaya nga makikita natin sa
1 Corinthians 16:2, anong ginagawa ng mga sinaunang mananampalataya? Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. So, ang mga Kristiyano po sa New Testament, nagbibigayan sila upon the first day of the week. So yan po, mahalaga na tayo ay maging tapat sa pananambahan, pagdalo, para masuportahan po natin ang church, ang local church ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating pagbibigayan. And of course, pag wala yung presensya natin, paano tayo makakapagbigay sa atin pong offering plate or sa offering box? So mahalaga po na nandoon ang ating presensya. Next, letter G, because Jesus loves the church. Dahil mahal po ng ating Panginoon ang kanyang church. Mababasa natin sa Ephesians 5:23. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Alam niyo, madaling sabihin na I love Jesus, I love God. Pero ano ang patunay? Isa po sa magandang patunay, yung ating presensya. Kung mahal natin ang Panginoon, mamahalin din natin ang kanyang church. Kaya nga po maging tapat tayo dahil ang Panginoon natin ay tapat sa atin, hindi siya nagkukulang, lagi natin siyang kasama. Kaya wag din tayong, kumbaga, maging tapat din po tayo sa Kanya. Suklian natin kahit papaano ng konti. Hindi natin kayang tapatan ng pag-ibig ng Panginoong Yesus, pero kahit papano sa pagdalo sa Kanyang local church ay pagpapakita ito na nagbibigay tayo ng time sa Kanya kasi mahal natin siya. Letter H, because your church needs you. Mga kapatid, kailangan tayo ng church, bawat isa sa atin. Kaya nga, ang metaphor na ginamit ay katawan, no? Sa isang church, 1 Corinthians 12:26. And whether one member suffer, all the members suffer with it. Or one member be honored, all the members rejoice with it. So mahalaga ang iyong presensya. Bawat isa sa atin ay parte ng katawan. Kaya bawat isa sa atin ay may mahalagang parte sa katawan ng Panginoong Jesus. Next po, because it pleases your pastor. Of course, pag dumadalo ka sa church, isa po sa matutuwa sa iyo, yung iyong pastor. Sabi nga ng Hebrews 13:17, obey them that have the rule over you and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. So obey, pag tayo ay faithful na dumadalo sa ating church, nako, matutuwa po yung ating mga pastors. Malaking encouragement na po yan, no? Daig pa niyan yung magkaroon ka ng yung Pastor Sunday na ginagawa po ng ilan. Yun lang, umattend ka every Sunday, every pagtitipon, nako, daig pa po niyan yung magkaroon ng Pastor Sunday, dahil nalaking encouragement po yan sa mga pastors po ninyo kung faithful kayong dumadalo sa mga pagtitipon, mga kaibigan at mga kapatid. Next, because your church is the safest place to be. Alam niyo mga kapatid, napaka-safe ng church. Bakit po? Dahil ang church ng Panginoong Jesucristo, sabi nga ng 1 Timothy 3:15, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God. Ito na po, kasi ang church is the pillar and ground of the truth. Alam nyo, pag ang inyong church ay nangangaral from the Word of God, safe na safe po kayo. Bakit? Nagtuturo yan ng katotohanan. Alam nyo po, napakarami ngayon na nagtuturo ng kamalian. Marami ngayong mga taong mapapahamak ang kanilang kaluluwa kasi mali yung naituro sa kanila. Pero pag nasa isang Bible-believing church ka, safe na safe ka dahil nagtuturo yan ng katotohanan, nagtuturo from the Holy Bible. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, mahalin po natin ang ating local church. Maging tapat po tayo. Kung nakaraang taon ay medyo struggle tayo, i-goal natin ngayong taon na ito na maging tapat tayo sa ating paglilingkod, sa pagdalo sa pananambahan ng Panginoon, maging aktibo tayo sa pagdalo sa mga ministry o pag-join sa mga ministries. Gawin po nating lahat ng yan for the glory of God. So dito po nagtatapos ang ating lesson about the church. Nawa po tayo ay patuloy na lumago sa ating pananampalataya, at para sa susunod na naman na video ay tulungan tayo at samahan tayo at turuan tayo ng Panginoon para mas lalo pa tayong lumago for the glory of His name.
God bless us all.